Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga bossing, flood control projects daw ang pinaglaanan ng bilyon-bilyon. Pero bakit hindi baha ang napigilan? Ang na-flood, bulsa ng iilang mapagsamantala. Siyam na kumpanya ni Sara Diskaya, sabay-sabay na binawi ang lisensya. At ngayon, iniimbestigahan pa pati jets at helicopters ng mga contractors na posibleng sangkot sa anomalyang ito. Aba, flood control ba to o aviation program? Nakakainis isipin. Pera ng bayan, ginawang tiket para lumipad sa alapaap ang mga buwaya. Habang ang taong bayan, lubog sa baha. Sila naman, lubog sa luho. Sarap nilang banatan dahil wala na silang konsensya. Buti nga at nagdesisyon na tanggalin ang accreditation ng siyam na kumpanya. Gross violations daw, meaning hindi lang simpleng pagkakamali, kundi grabe talagang panloloko. Ilang taon silang nakinabang sa bilyon-bilyon. Pero kahit piso, walang napuntang maayos na flood control. Kaya ang resulta? Binaha ang taong bayan pero hindi binaha ng kahihiyan ang mga kontratista. Parang basketball game mga bossing. Nadiskubreng naglalaro sila ng pandaraya kaya automatic ejection. Walang overtime, walang appeal. Dapat lang. Eto ang mas nakakasuklam. Imbes na para sa pagpigil sa baha ang pinagawa, biglang lumutang ang mga jets at helicopters ng mga contractors. Flood control projects. Pero pangarap yata nila maging Top Gun pilot. Habang ang ordinaryong Pilipino sumasakay sa sirang bangka tuwing binabaha, sila naman naka-chopper ride papunta sa resort. Hindi ba insulto yon? Para silang nang aasar. Kayo bahain, kami lilipad. Ang BOC buti na lang, ginalingan. Sinilip agad ang mga luxury aircraft. At dapat lang. Kasi kung hindi, baka pati tax ng taong bayan ginamit na rin pambayad ng jet fuel. Pwede bang sabihin nilang normal lang yan? Hindi bossing. Hindi mo mabibili ang private jet at helicopters sa malinis na kita ng flood control contracts. Unless overpriced ghost project o diretsong kurakot. Kaya obvious na obvious. Pruweba ng kasakiman. Hindi ito simpleng mismanagement. Planado, organized, modus na inuulit taon-taon. Copy-paste ang project, copy-paste ang presyo. Pero iba lang ang lugar. Parang estudyanteng tamad na nag-plagiarize ng assignment. At ang masakit, pumapasa sila taon-taon. Kung sa school, bagsak agad. Pero dahil sa gobyerno, pasado pa at may medalya ng kickback. Kaya naman habang binabaha ang bayan, nakikita natin na hindi tubig ang dumadaloy kundi pera. Papunta sa jets, choppers, mansion. Ang flood control, naging fund control. Ito na ang punto. Dapat hindi lang kanselasyon ng lisensya. Kailangan may kaso, may kulong, at may pagbawi ng terang minakaw. Kasi kung hindi, parang warning shot lang to. Bukas, balik modus na ulit sila. Huwag sanang palusutin sa technicalities. Sila na nga ang may jets, sila pa ang may dahilan. Saan ka nakakita ng flood control contractor na mas mayaman pa kaysa sa pinakamayaman na may-ari ng naglalakihang kumpanya? Buti nga at iniimbestigahan sila ngayon. Pero sana hindi lang ito pang press release. Kasi kung hanggang media lang, mas lalong mababaha ang bayan sa galit at pagkadismaya. Mga bossing, ito na ang pagkakataon. Dapat tapusin ang flood control scam once and for all. Kasi kung hindi, lalabas lang na flood-proof ang kanilang bulsa, pero flood-prone forever ang Pilipinas. Heto muna mga bossing, pakinggan natin si Attorney Enzo sa masasabi niya dito sa isyung ito. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Hindi na lang luxury cars ang mga pag-uusapan dito sa ang isasama sa investigasyon tungkol dito sa mga anomalya sa flood control projects ng mga kontratista, DPWH at mga politiko. Ha? Choppers na, hindi na luxury cars, hindi na luxury vehicles. Grabe, mga choppers na, helicopters at saka mga private jets. Ang tindi. Ang tindi na talaga ng level ng corruption. Private jets na ang pinag-uusapan. Ay yung isang yung anak nga ng isang kontraktor, si Claudine Co. Pinagmamalaki niya na nag-tour siya sa 40 bansa ba yun, 40 countries. Naka-private jet siya. Yun, kasama yata yun sa iimbestigahan. Wow, private jets ang tindi. Mga kabunyog, mga kababayan, ganyan na ang level ng korupsyon dito sa ating bansa. Jets na ang pinag-uusapan, private jets na. Ang dyan mga kabunyog, mga kababayan,
kung may mga private jet sana tulad ni Pacquiao, okay, alam mo pinaghirapan yan sa boxing. May private jet sila Ramon S. Ang, sige, sa negosyo nila yan, ha? Private jet ni Chavit Singson, okay, pinaghalo na yan, politika, negosyo na yan. Pero ito, private jet ng mga contractors, halimbawa, private jet ng contractors, sa flood control, ay grabe. Talagang mapapaano ka naman talaga. Imagine mo, ibig sabihin, habang tayo'y binabaha, habang tayo'y nakakakita ng mga ghost projects, mga substandard na proyekto, at ang mga kontratistang may gawa niyan, ay may mga private jets na, may mga choppers na. Ay, ang tindi. Mapapalampas pa ba natin yung ganyan? Sabi nga ni Vico Soto, baka naman ngayon lang natin yung pinag-uusapan, tapos pagkalipas ng papalampasin natin, wala na namang pananagutan. Grabe. Itong sinabi na una yung mga assets ipi-freeze. Tama yan. I-freeze na ang mga assets ng mga yan. Yung mga luxury vehicles ni Diskaya, sabi ng Bureau of Customs, pag napatunayan na mga illegal, ipo-forfeit in favor of the government. Tama yan. At itong mga jets na to, grabe, talagang matindi na, mga kabunyog. Kung ang mga jets sana, private jets, choppers, ay pinaghirapan, walang problema yan. Pero ito hindi. Hindi pinaghirapan. Ano ito? Bakit normal, makakakuha ka ba, makaka-acquire ka ba ng mga jets, private jets, choppers, na kontraktor ka lang? Kontraktor ka sa gobyerno? Imposible yan. Unless na mga ghost projects na yan, mga substandard na yan, at saka may mga illegal ng sabuatan. At yan ang malinaw na nangyayari dyan. Nakakagalit talaga. Binaha ka na, miloko ka pa. Double kill, ika nga sa Dota. Pero sa atin, hindi laro ito. Buhay at kabuhayan ng milyon-milyon ang tinaya. Kung teleserye ito, malinaw ang plot, kontrabida ang contractors, ang twist, jets at helicopters. At ang ending, depende kung may political will ang gobyerno. Sana wala ng sequel, kaya dapat klaro. Kung totoo ang no one is above the law, di ipakita nila dito. Kumpiskahin ang jets, ipasara ang mga kumpanya at habulin ang mga taong nasa likod. Kasi kung hindi, mas mabilis pang tumaas ang kickback kaysa tubig baha. Mas nakakatawa pa kung hindi nakakaiyak. Kaya mga bossing, bantayan natin ito. Hindi pwedeng after 1 month, tapos na ang issue, balik na naman sa business as usual. Kung malulusutan pa rin ng siyam na kumpanya ni Diskaya, mas mabuti pang palitan na lang ang pangalan ng projects. Flood scam projects. At least, honest na sila. Tandaan, ang tunay na baha kaya nating harapin. Pero ang baha ng kasakiman, mas nakakasakal, mas nakakalunod, at mas nakakasuka. Kaya sana ito na ang simula ng paglilinis. Kung hindi, goodbye Philippines, hello Atlantis. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.